Hi guys! Welcome back to Magna Story. This is Magno Remord again. Sa videong ito guys, pupunta tayo ng Sungsan Ichulbong. Kasi ito yung first day ng bakasyon namin. 6 days kami walang pasok dahil chusok po dito sa Korea. So nagrent lang po kami ng car sa airport. 2 sasakyan po yung nirent namin para makapunta lang dito at maikot-ikot ang lugar na ito guys. Actually, meron namang bus, pero mas maganda kapag nakasasakyan kayo kasi maiikot ninyo ang buong Jeju na hindi niyo hinahabol yung oras ninyo. Pagdating namin dito, gutom na kami, mga 11 or 12 na yan, so kumain kami dito sa seafood restaurant na sobrang napakamahal naman guys. Ang laki ng binayaran namin dyan, sa more than 7 or sa almost 5 to 7,000 pesos yan. 10 naman kami. So pagkatapos namin kumain, pumunta kami dito sa entrance niya. Meron pong automated silang entrance pero meron ding tao doon. 10 kami. So ang binayaran namin, isang tao is 4,000 won, equivalent to mga 160 pesos, something ganon. Pero nakalimutan kong sabihin, kapag Jeju residents kayo, parang may discount po kayo niyan. Almost kalahati yata yung discount. I'm not sure lang. Pumila na po kami dito para makapasok. Yung pagpasok namin dyan, may pinipindot po yung tagabantay dyan kung ilang tao yung pumapasok. So, nadetect nila kung ilang tao yung nakapasok araw-araw guys. Ayun, tingnan mo yung kamay niya. Sa right side namin, merong kabayuhan dyan guys, na kung gusto mong sumakay, iikutin mo. Magbabayad ka lang ng 1,000 won, nasa 400 pesos something sa Pilipinas. So itong Sungsan Ichulbong guys, isa ito sa mga pinakamagandang tourist spot dito sa South Korea, especially dito sa Jeju Island. So may kaunting trivia tayo dito about Sungsan Ichulbong. Is also called a sunrise peak, which is 180 meters above sea level, one of the UNESCO World Natural Heritage. Nabuo po ito ang Jeju Island kasama itong Sungsan Ichulbong 5,000 years ago by hydrovolcanic eruption. This makes it a very rare case among many craters in Jeju Island. Bihira lang po ang ganitong klaseng forma ng crater. Pang-4 na beses ko na pong bumalik-balik dito, pero na-amaze pa rin ako sa ganda ng lugar na ito. Noong 2015 guys, September rin yun, una naming punta dito, nasaksihan ko to, napakaganda talaga guys. Lalong-lalo na kapag kuhang-kuha mo yung camera or gumamit ka ng drone sa taas, napakaganda ng forma niya at napaka-unique talaga kasi parang palanggana siya na malaki. Hindi ka rin mahihirapan sa pag-akyat at sa pagbaba dito kasi gagamit po kayo ng hagdan. Ganyan po sila dito ka-develop yung mga tourist spots nila para hindi na po mahihirapan yung mga tao kapag aakyat at bababa sa lugar nila. At saka meron rin po itong CR. Kapag aakyat ka, kapag pababa ka, makikita mo yung CR. Halos kadalasan ng mga tourist spot dito sa Korea, naglalagay na sila ng CR. Sa area na to guys, makikita natin yung brown kasi na-harvest na po yung damo. Mas maganda yan kapag green pa. At yung napakagandang rock formation sa gilid ng Sungsan, sa baba niyan, pwede po kayong mag-rent ng boat, iikutin ang buong Sungsan, at saka i-explore kung anong meron doon sa gilid niya. At saka bilang ito, dito natin makikita yung Udo Island. Ayan po yung Udo Island na napunta namin 8 years ago rin. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Thank you. Bye!